Yo, what's up? Welcome back mga kadyani. Nandito lang po muli ang inyong lingkod kadyani ng Janitor TV at ito ang Jani Dep, usapang utang, usapang ola. So sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na po kayo sa ating channel at hit nyo na po yung notification bell at like and share na rin po yung ating video mga kadyani, no? Meron tayo ngayon pag-uusapan about sa ola victim community na ngayon nga itutuloy ay balak tulungan ni Rendon Labrador ang community na ito ng Ola Victims Community at sa isang Ola Vlogger na kilalang kilala rin to sa Ola Vlogger, no? Kasi meron siyang 100,000 subscriber mahigit. Kilala siya sa pag re-review ng mga Ola, siya si Ate Red, no? Ito reaction videos lang din to, commentary video at saka educational purposes na rin para maintindihan ninyo na tandaan ninyo ako ay Ola Victims Advocate, baka mamaya magkaroon tayo ng misunderstanding dito na baka sabihin nyo sabihin kakampihan ko itong isa, kakampihan ko yung isa, pero tandaan nyo ako ay Ola Victims Advocate. Lagi ako nagbibigay ng payo, ng advice sa kung ano man yung mga nararanasan ng mga Ola Victims at kung ano yung mga legal na paraan at legal na gagawin para lamang mawala yung inyong mga suliranin tungkol sa pagpasok ninyo dito sa mga online lending apps na mapang-abuso at mga may matataas ang mga interest rates mga kadyani. So si Ola Rendon nag-hashtag nga, di ba, na nakaraan at balak nga at gagawin, meron siyang group ngayon, no, mga kadyani, yung Boses ng Bayan, Rendon Labrador. Parang nangyayari, naging ano siya, parang katulad ni Mr. Ben Tulpo, no, parang ganun yung gusto niyang maging image ngayon mga kadyani. Parang ganun siya, parang gusto niyang siguro pagbigyan natin kasi may mga tao talaga na baka kasi dating alam niyo naman na si Rendon is motivational creator, content creator. Tapos yun nga, dahil nga nabatikos nga yung mga pamamaraan niya ng pag-motivate, paano niya naharap yung mga ano niya sa ibang mga artista at sa mga ibang politicians at kung sino-sino yung mga tinitira at mga binabanatan niya mga kadyani, no? Ngayon medyo iba yung datingan niya. Siguro gusto niyang, sabi nga is nag-change image nga siya mga kadyani, parang ganun nga, nag-change image siya ngayon. Baka sinusubukan niya maging iba naman. Siyempre kumbaga parang gusto man niya ang hirap, hindi ko ma-gets yung ano ko, hindi ko maano. Siguro gusto lang niya subukan talaga na maging mabait o maging mabuting tao na siguro. Pagbigyan natin siguro. Pero ang mga tao kasi is, alam niyo naman, judgmental. Katulad ko ako, isa akong palabirong tao. Totoo naman yun, palabiro akong tao, pakisama ako. Pero may time talaga na sobra akong seryosong tao. May side akong ganon. Kapag nakikita na akong seryoso, medyo naninibago sila. Parang nakakatakot daw ako tsura ko pag nakaseryoso yung mukha. Parang iba yung datingan ko. Sabi ko nga, hindi naman kasi all of the time lagi tayo magiging makulit, pasaway o ano man. May time talaga, kumaga parang hindi naman yung mood. Talagang may time lang talaga na gusto ko magseryoso. Yung parang gusto ko mas pag-isipan yung mga gagawin ko mga kadyani. Ganun ako, lalo pag may mga problema o may mga gusto kong gawin sa buhay ko na gusto kong matupad na hindi ko naman kinukwento masyado sa iba mga kadyani. Kaya dumarating yung point na nagiging seryoso ako kahit na palabiro akong tao talaga sa personal. So yun, siguro maaaring ganun yung gustong gawin ni Rendon Labrador ngayon, tumulong sa mga Ola Victims, which is good para sa aming mga Ola Victims Ola Victims community na maaaring may magawa siya dahil nga kilala siya, isa siyang social media influencer. Maaaring malaki may tulong niya. And then the other side, si Ate Red Vlog, alam niyo naman na Ola reviewer at hindi naman niya advocacy ang pakialaman ng Ola Victims community. Meron ngang isang nag-comment doon, nabasa ko yun noon pa, pero kailan lang yun, basta nahapyawan lang ng aking paningin at sabi ay ng comment, tulungan sana ni Ate Red yung mga victims ng Ola. Total, nagre-review siya, tinapareview nga niya is para sa educational purposes at for awareness. Yun ang sinasabi niya, for awareness. But kulang na kulang ako para sa kanya. Kulang na kulang ako para sa sinasabi niya for educational purposes at for awareness. Kasi nga, hindi naman buo yung sinasabi niya na pag nagre-review siya ng Ola ay hindi naman niya binabanggit yung mga panghaharas na ginagawa ng Ola na i-review. Like sinasabi ko sa inyo, si OK Peso. Hindi naman niya sinasabi na eto, loan shark, ganito ganyan, mali makukuha mo, tatawagan ka niya, text blast, tapos
eto, nagpo-post sa social media. Wala siyang ganun eh. Kulang siya sa impormasyon. Kasi kung magbibigay lang din naman ng awareness or review sana sa mga OLA reviewer dyan na nagpo-promote. Aminin nyo na lang ito, mga kadyani, no? Mga OLA promoter dyan, na OLA vlogger. Aminin nyo na lang yung totoo kasi may bayad dyan eh. Merong isang umamin dyan na na lifestyle. Umamin dyan na inaalok siya na i-promote yung isang OLA pero hindi nga niya tanggap. Ewan ko kung buti na kasi siya maging OLA promoter, mga kadyani. Binura lang niya dahil takot niya na mababash talaga siya dahil nga alam naman natin na OLA victim defender nga raw siya, pero biglang naggulat ako ng isang beses. Ayun, binura rin niya agad-agad yung oras stream na yon, ilang minuto lang lumipas binura niya, no? So yun, mga kadyani, kaya nga sabi ko, inamin naman niya na may lumapit sa kanya sa email daw na inalok siya mag-promote at babayaran siya ng halaga. Siya na nagsabi, hindi ako siya nagkwento nun. Siyang tanongin niyo kung, well, di naman daw niya ginawa, di naman niya tinanggap yung alok, kaya medyo naging okay naman yung channel niya. So si Ate Red naman kasi, ito lang naman sana gusto kong question sa kanya lagi. Pagka nag-review siya, pinopromote niya yung OLA na yun, pag nagko-comment ako, hindi niya re-replyan. Pagka sinabi ko, itong OLA pinopromote niya, nagpo-post social media. May style yung OLA na pinopromote niya o nire-review niya, wala pang due date, may pumapatong ng tubo. Hindi niya re-replyan, mga kadyani. Kasi nga, for awareness nga raw, for educational purposes, yung kanyang sigurado, sa kanya, para sa kanya yun. Pero, bilang isang OLA victims advocacy ako yung turuan ko mas tuturuan ko kayo rito. Dahil dito, malalaman nyo kung ano pa yung mga ibang ginagawa ng mga OLA na yan. Na bukod sa mga pangaharas nila, panggugulo rin sa buhay ng ibang tao na kahit wala namang utang, gagawa nila ng utang na makuha lang yung sa mga contacts ninyo. Biruin mo, siyempre yung mga OLA na yan, alam nyo na mga nagpapatakbo niyan is mga ibang mga taga-ibang bansa, mga mostly, alam nyo na ibig sabihin, parang ibang lahi ang nagpapatakbo talaga niyan. Kaya hindi basta-basta napapasara. Totoo naman yung sinasabi niya na ang hirap talagang ipasara ang mga OLA, lalong-lalo na itong mga big names sa Digido, Mocha, Manica, yan, mga big names yan sa online lending apps world community ng mga online lending. So yun, mga kadyani, no? Atong si Ola rin doon sa kanyang group, sa kanyang page, sa FB page niya sa group, meron siyang gagawin siya kundi bukas daw, Miyerkules, meron daw siyang gagawin video para tulungan yung mga OLA Bigis community. So sana maging aware din si Ate Red na kung wala siyang balak tulungan yung mga OLA victims, huwag na lang siyang makialam sana sa mga gustong gawin ng isang tao. Yun lang sinasabi ko. Para sa akin, kasi mga nagko-comment doon, mga farmer nakita ko medyo may pahapyaw din na salita, mga nagpa-farm. Yun naman simula ng mga nagiging OLA farmer natututo rin yung mga farmer na hindi bayaran dahil nga binibigyan niya ng ideya kung ano yung OLA na nare-review niya, mga kadyani, no? Medyo nalungkot na ako. Pinapanood ko rin naman siya kasi minsan talaga natutunan, marami akong natutunan sa kanya about sa iba, like sa mga demand letters, but unfortunately ngayon medyo na dismaya rin ako sa kanya. Sana din na siya nakialam. Totoo lang, mga kadyani, kasi sa OLA victims community maraming hinaing na hindi niya alam. Meron diyang inatake sa puso dahil lamang sa halagang 2,000 ay hinaras ng agent. Ayun, so kabilang buhay po yung matanda at yung anak ay naiwan na alam ko estudyante pa. Then meron din kaming nahawakan na mga kaso doon sa Pangasinan, something yung anak humiram nun, estudyante rin, ngayon naharas din ng OLA at yun pati wakal ay yung bata at yung ina na OFW ay biglang umuwi ng di oras dahil nga sa naganap na yon. At meron din kami nakasama sa Camp Karame, mga kadyani, na yung OFW sa Singapore, pati yung amo niya sa Singapore ginugulo nung agent ng mga OLA na yan. Kaya nangyari, bumalik siya rito para lang ayusin lahat. Yun sana yung alamin ni Ate Red, no? Yung pinaka bad side at pinaka negative side ng mga OLA na nire-review niya. Siya, yumaman na siya, wala na tayong magagawa doon. Yumaman siya, kakapromote ng OLA. Ngayon, reaction videos lang to, hindi tayo rito, nahinirap po. React lang ako sa mga nire-react down din nila. And sabi ko nga sa inyo, kung gusto nyo sumama doon sa mga OLA victims na gusto nyo sumali at mag-join doon sa group na ginawa ni Rendon Labrador, puntahan nyo lang yung Boses ng Bayan. Kala ko nga gagawin niya, sumbungan din ng bayan. Tapos katabi niya si Ben Tulpo. So yun,
mga ka-Johnny, ito ang inyong lingkod ka-Johnny ng Janitor TV. At ito ang Johnny Depp, usapang utang, usapang ola.